Hello everyone, welcome back to my channel. So for today's video, i-share ko lang sa inyo yung mga ilang problema na hinaharap namin dito sa Karachi. Although, tulad ng lagi kong sinasabi, pag sinabi kasi nating malaking city, ang agad na papasok sa isip natin ay yung advancement ng lifestyle, yung mga advancement of technology. So, hindi yan ang actually, hindi yan yung pag-uusapan natin, hindi about technology. Ang pag-uusapan natin ay yung talagang hinaharap namin bilang mga mamamayan o simpleng mamamayan na naninirahan dito sa Karachi City. Yung problemang hinaharap namin araw-araw o parte ng aming pang-araw-araw na problema dito sa Pakistan. Kasi nga, itong problemang ito ay talaga namang nakakaapekto sa pang-araw-araw naming pamumuhay. So, habang nagluluto ako ng para sa aming iftari, ay magkikwento ako sa inyo. Or gusto ko nang ipaalam sa inyo kung ano ba yung talagang problema dito, lalong-lalo na para doon sa mga hindi nakatira dito o yung mga nagpaplanong pumunta at gustong tumira dito or mag-for good o kaya naman may asawa or may boyfriend na Pakistani. At least pagdating nyo dito, hindi na kayo masyashock. At least may idea na kayo kung ano yung mga maaaring o posibleng problema na haharapin nyo dito if ever na pumunta na kayo dito sa Pakistan. Lalong-lalo na kung dito mismo sa Karachi City. Iba't iba din kasi yan kasi ang Pakistan malaki din naman, di ba? Marami din city. So, depende sa mapupuntahan mo. Kung ikaw ay nasa village o napaka-layong lugar, syempre, hindi mo to may experience. Ibang experience yung may experience mo. Pero dahil nga ako ay nasa Karachi, at dito mismo sa city of Karachi, kumbaga nasa pinaka-sentro kami, at talaga namang mismong sa city kami. So, kung iisipin nyo, wow, nasa city siguro, easy to access to everything at saka masarap yung buhay, di ba? Kung baga, lalo na kung may pera ka, easy lang yung buhay. Hindi masyadong mahirap. Marami kasi hindi ko pwede i-compare doon sa ibang Pilipina na nanirahan dito sa Pakistan sa ibang lugar. O ang isi-share ko ay about dito sa mismong buhay namin dito sa Karachi City. Aside from doon sa mga ordinaryong problema o very common na problema ng mga Pilipinang nakakapag-asawa ng Pakistani is yung living with in-laws. Okay, napakarami ko ng video about that dyan. At marami na rin ako na-share na ideas at na-share na katotohanan about sa living with in-laws. Ito ay walang kinalaman sa ating problema about living with in-laws. Ito actually mas malala pa. So ito, kahit mayaman ka, mahirap ka, kahit saan lugar ka dito sa Karachi, kahit nandun ka sa pinakamaganda yung maaring hindi ganun kagrabe, may pagkakaiba lang yun sa graveness o sa epekto ng problemang ito kung saan ka nakatira. Hindi naman masyadong apektado yung buhay mo kung ikaw ay nasa ibang lugar. Ito yung about sa tubig. Okay? Alam natin kung gaano kahalaga ang tubig sa buhay natin. Diba? Dahil masabi nga natin, mawala na ang kuryente, mawala na ang gas, wag lang ang tubig. Kasi nga, so kapag wala ang tubig, talagang nakaka-stress, di ba? Lahat, parang, alam mo yung parang ang hirap kumilos, ang hirap, basta ang laki ng epekto sa pamumuhay natin kapag walang tubig. Nung unang punta ko dito, 2011 to 2015, hindi pa masyadong ganun kagrabe yung problema namin dito sa tubig, especially dito sa lugar namin. Pero may mga naririnig na ako na nagkakaproblema sa tubig before that. Pero nung bumalik kami 2019, hanggang ngayon, talaga namang ang laki ng naging problema namin sa tubig. Yun nga, habang tumatagal kami dito, lalong lumalala yung problema namin sa tubig. Dahil nga sa ginagawa nilang kalsada, ay apektado yung mga linya ng tubig. Lalong-lalo na dito sa Gulshan area o University Road area. Pero, sa totoo lang, all over Karachi City ay apektado. Mayaman ka man o mahirap, apektado ka ng pagkawala ng tubig. Lalong-lalo na, syempre, yung mahihirap. Kasi kapag mayaman ka, ay maraming paraan para magkatubig. At isa na nga, pwede kang bumili ng tubig sa tankers. O doon sa mga nagtitinda ng tubig na tankers. Kung mahirap ka, wala talaga. Lalo, kahit na yung mga commoners, kahit na yung mga simple o yung mga nasa middle class, mahirap na rin sa kanila bumili. Yung ba namang halos araw-araw, halos isang linggo, halos isang buwan, wala kayong tubig. And, take note, hindi mura ang tubig sa tankers. Napakamahal. Yung isang supla ng tanker for 24 hours na bibilhin mo is nagkakahalaga halos ng more than 1,000. Kung sa linya ng tubig yun, halos isang buwan mo nang makukonsume yung 1,000 rupees mong tubig. Or more than pa. Kasi nga,
hindi ganun kamahal yung tubig nila dito. Sa tanker ka bibili, halos isang araw mo lang yun magagamit, lalong-lalo na kung napakaraming membro ng pamilya. Lalo na dito sa Pakistan, mostly yung mga tao ay living with in-laws. Sa isang pamilya ay napakarami nila. Lahat, karamihan doon ay halos living with multiple in-laws. Napakarami nila sa isang bahay o sa isang building. Kung bibili lagi araw-araw sa tanker, ay napakamura na siguro ng 10,000 sa isang linggo. 10,000 rupees sa isang linggo. At siyempre, depende ba yan, kahit ka magtipid, ay yung CR na lang, di ba? Yun ang pinakamalaking problema. Tapos yung pagluluto, or napaka haba ng proseso ng kanilang pagluluto. Compare dito sa amin, kami, 5 person lang kami dito. Ang ginan ko ay kaming mag-anak, 4. So, 5 lang kami. Ay kami nga, sa isang araw, halos kulang sa amin yung isang tangke na 1,000 plus ang halaga. So, much more yung mga talagang halos marami sa isang pamilya. So kung wala kang pera, magtitiis ka nang wala ka talagang tubig. Katulad ng mga masi, dahil wala nga sila, hindi sila makabili sa tanker. So wala silang tubig, kaya hindi natin may masisisi minsan na talaga namang ang amoy nila pagpasok pa lang ay talagang mahihilo ka na. Kasi nga wala silang tubig. Isipin mo yon, halos isang linggo, halos isang buwan, wala silang tubig. At dito sa city, di ba, wala naman yung mga dibomba. Mayroon man, hindi lahat makakapag-afford nun. Di ba? So, hindi rin sila basta-basta makakabili ng tubig sa labas dahil wala din naman ng ibebentang tubig dahil wala nga talagang tubig all over the city or all over the area o the district. Kanbawa, District 1. Yan, walang tubig halos lahat. So, wala din sila talagang magagawa. Pero syempre, yung may mga bahay talaga na malalaki at yung mga mayayaman at saka yung may mga lupa area na o places sa kanilang bahay na pwede silang magpagawa ng pump o motor, pwede nila yung gawa ng paraan para magkatubig. Pero hindi rin kayang supplyan yun habang nang matagalan. So, anong gagawin mo? Apektado ka pa rin kahit na yung talagang mayayaman. At syempre, pag mayaman, wala naman yan dito. Hindi sila tumitira dito. Halos lahat na sa ibang bansa. So, hindi nila feel yan. Hindi nila na-feel yung talagang buhay ng walang tubig. At kung nandito man sila, ay pwede naman kasi silang magkumuha ng supply o magpa-supply ng tubig sa tanker in a daily basis or regularly. Pero kapag mga katulad natin na hindi naman talaga mayaman, ay napakalaki talagang sakripisyo. Okay? Talagang stressful yung buhay mo kapag walang tubig. At yan nga yung isa naming problema, wala kami laging tubig. Minsan sa isang araw, 2 oras lang, tapos within 24 hours, walang tubig talaga. Minsan, 2 days, 3 days, 1 week na walang tubig. As in, grabe, nakaka-stress. At mahal talaga kapag depende ka lang sa tanker. Lalong-lalo na kami, kasi nga, nasa building or nasa apartment of flats, di ba? Kapag nasa flats ka, kaya wala, nakadepende ka lang talaga sa tanker. Bibili ka talaga sa tanker kung gusto mong magka-tubig. Yan yung isa sa pinakamalaking problema dito sa Karachi nowadays, yung palaging walang tubig. Lalong-lalo na yung mga nasa slum area o yung mga areas na talagang hindi maganda. Talagang napakalaki ng kanilang problema sa tubig. Tapos yung ibang tubig dito ay hindi sweet water. May dalawang klase dito ng tubig. Salty at saka hindi salty. Ang tawag nila doon sa hindi salty is sweet water. Okay? So, maraming area din dito na may tubig nga, pero salty yung tubig nila. Parang may halong tubig dagat. So, hindi mo siya pwedeng gamitin para ipaligo. So, kailangan mong bilhin ng mineral water o magpumili sa tanker. Yun ang isa pang problema dito sa Karachi. Kapag napapunta ka sa mga area na hindi sweet water yung kanilang line, kundi salty water, then another problem yan. Kasi nga, hindi naman pwedeng panligo, hindi rin pwedeng panluto. Pwede lang talaga siya sa mga panghugas, pero minsan kasi pag ginamit mo siya sa panghugas dahil salty siya, magkakaroon ng mga kalawag yung mga kaldero mo, yung CR mo, basta iba. So napakalaking problema hanggang ngayon, ganun pa rin. Minsan 2 days, 3 days, 1 week kami walang tubig. Minsan naman tuloy-tuloy. Pero bihira lang yung kadalasan talaga ay walang tubig. Although yung mga ibang kaibigan ko ay hindi nila problema yung tubig. Pero bibihira yun, mas marami ang 9 out of 10 ang may problema sa tubig. Yan ay number 1 problema dito. Ang pangalawa ay ang kuryente. Although ang Karachi ay napakalaking city. At siyempre isipin natin, advanced na siguro yan sa lahat ng bagay kasi nga napakalaking city, di ba? Halos lahat nandito na. Pero, sorry to say, compare sa atin sa Pilipinas, mas advanced pa rin ang Pilipinas kaysa Pakistan. And I don't want to argue, okay? Depende rin sa lugar nyo sa Pilipinas. Siyempre, kung nasa mga probinsya ka, napakalayong probinsya, ay maring mas advanced ang Karachi. Napakalaki ng advancement ng Karachi compare doon sa lugar mo sa Pilipinas. Kasi depende nga sa lugar sa Pilipinas.
Pero kung ikukumpara natin in general, ay advanced talaga ang Pilipinas kumpara sa Paris. At yan ay sa maraming bagay. At napakalaki din problema ng kuryente kasi may oras yung kanilang kuryente. Minsan may mga lugar na binibigyan sila ng oras na 4 hours may kuryente, then brown out, then after 4 hours magkakailaw ulit, after 2 hours magkakailaw ulit. So in and out yung kuryente. At maraming lugar na wala talagang kuryente, halos isang linggo, halos isang buwan, na wala silang kuryente. Pero kung nasa lugar ka ng mga magagandang lugar, katulad ng yung mga parang sa atin subdivision, o yung society na talagang magagandang lugar, o kaya naman ay 5-star yung flat na nabili mo, o napakaganda ng flat na bili nyo, na kahit na brown out ay kaya nilang supplyan ng kuryente ang buong building o ang buong apartment. So hindi sila nagkakaroon ng issue dito. Pero syempre, pera ang pinag-uusapan doon. Okay? Pero sa mga katulad natin na commoners, sa mga katulad natin na ordinaryong tao na hindi mayaman o hindi mahirap, can afford lang, ay napakalaking problema. Kung ikaw ay nasa flat, katulad namin, hindi naman kayang supplyan ng kuryente buong building. Naman ay may bahay na talagang yung residence na iyo talaga. Ang problema doon, kung ang area nyo ay doon sa lugar na laging walang kuryente, na mayroong oras yung kuryente, na in and out din ng kuryente, then napakalaking problema. Isa din yan sa napakalaking problema dito sa Karachi. Pero hindi natin maalis na, hindi natin masasabi na lahat ay apektado. Tulad nga ng sinabi ko, pag may pera ka, lahat imposible ang nagagawa ng paraan. Pero apektado sila in general. Yun nga lamang, nagagawa nila ng paraan para magkaroon ng kuryente o electric supply by other means. Okay? Katulad halimbawa ng generator, di ba? Kung may generator ka, kung may pera ka, pwede kang bumili ng generator at depende sa capacity o sa laki ng generator para makapag-supply for the whole day or whole month. So, depende. Pero sa mga ordinaryong taong katulad natin, ay talagang napakalaki ng problema pagdating sa kuryente. Kasi nga in and out, kuryente is the second one, okay? Although, sinasabi ko nga na napakalaki ng city ng Karachi, pero napakalaki din ang problema nila sa electricity. So, napakalaki din ang kanilang problema sa electric supply. Actually, ang Karachi ay known as the City of Light. The City of Light, pero laging walang kuryente. So, dahil nga walang laging kuryente, apektado ang ating Wi-Fi connection kung ikaw ay nakadepende sa Wi-Fi. Kasi pag nawala ang kuryente, wala din na ang ating Wi-Fi. Unless gumamit ka ng data, diba? So, pag naubos din naman yung charge mo, problema pa rin yung kuryente. Kaya napakalaki ng epekto ng kuryente din dito sa pamumuhay ng mga tao dito sa Karachi City. And aside from that, ay ang ating gas. Kasi ang gas dito ay nakaline. Okay? Nakalinya ang ating gas. So, yan nga, mayroon ding timings ang ating gas. Like last year, wala talaga kaming gas. As in, the whole month, wala kaming gas. It was December. Ay, grabe talaga. Tapos ang lamig, di ba? Hindi walang hot water o walang geyser. Ang laki na naging problema namin dati sa gas. At problema pa ang tubig, hindi rin regular or lagi ding walang tubig. So, ang laki ng naging problema namin. Pero umiba-iba ngayon, pero ganun pa rin. May timings. Nagkaroon nga rin ng timings ang ating gas. Although, mayroon namang mga alternative para magkaroon ng gas, di ba? Para masolusyonan yung ating problema sa pagluluto. Dito, ayan, nakalinya yung aming gas. Okay? So, nakalinya yan. Unlimited sana yung gas supply. Okay, unlimited sana yung ating gas supply. Ang kaso, palagi siyang walang, may time na yung ating gas. Tulad halimbawa ngayong Ramadan, from 3 a.m. to 9 a.m. in the morning, mayroon kaming gas. Tapos, mawawala siya ng 9 to 3 p.m. So, 3 p.m. mag-start ulit yung ating gas. So, may timings. So, all the night walang galang gas. Kaya kailangan bago mag-10 o bago mag-9 p.m. ay luto ka na sa lahat ng gusto mong lutuin. At kapag naman ordinary days, halimbawa yung ating gas from 6 a.m. to 9 p.m. So, nagkaroon ng timings. Pero hindi ka tulad ng sinabi ko dati, noong 2011 to 2015 na nandito kami, hindi namin problema yan. All the year, wala kaming problema sa supply ng gas, kuryente paminsan-minsan lang, at saka water, hindi rin. Pero ngayon talaga, ang laki ng aming problema. As long as may pera ka, as long as kaya mong bumili ng mga alternatibong pwedeng gamitin sa pagluluto, then living without a gas is not a problem. Kasi mayroon naman silang, kung wala mang supply ng gas doon sa ating linya, ay pwede naman tayong bumili ng cylinder.
Okay? Mayroong electric stove, rice cooker, or yan nga tulad niya sa initan ng tubig, o kaya naman ay ano pa ba, microwave, oven. So, yun nga lang, sabi ko nga sa inyo, nawawala din lagi ang electric. Kaya pag nawala sila pare-pareho, ang tubig, ang ilaw, ang gas ay nawala pare-pareho, ang laki ng problema. Kapag nagkakasabay-sabay sila. Kasi nga, ang laki din ng problema sa kuryente. Laging on and off, on and off. Minsan, 24 hours na walang kuryente. Minsan, every 4 hours, every 2 hours. So, ang laki ng problema. Anyway, kapag walang-wala nga talaga, ay yun. Kaya, ang mas gusto ko pa rin ng electric. Kasi nga, sa electric, at least, hindi masyadong gano'n nakakatakot. So, electric na lang yung ginagamit namin pag walang gas. So, money matters a lot kapag ganito yung problema. Kailangan may pera tayo. Eh, kung wala kang pera, di ba, tiis ka. Kapag wala kang pera, edi wala. Lahat. Ang laki ng magiging problema mo kapag nandito ka sa Karachi or in the other area of Pakistan. Depende yan sa ating lifestyle at saka depende sa status ng ating pamumuhay. Kung mayaman ka, mahirap, tama lang yung pamumuhay mo, tama lang yung kinikita nyo. And itong mga ganitong problema ay nakadepende kung gaano kalaki ang epekto ng ganitong problema sa inyong pamumuhay. Kapag mapera, syempre, still, life is easy. Kapag naman medyo may pera ka lang, medyo mahirap-hirap na rin ang buhay kapag ang mga bagay na ito, ang kuryente, ang tubig at ang gas ay medyo nagkakaproblema, magastos. Nawawala o nasisira ang ating budget. Okay, nasisira yung ating budget for a month budget or daily budget, di ba? So, malaki yung nagiging epekto. Eh, di lalo na kung wala kayong pera. Lalong-lalo na yung mga mahihirap. Eh, paano na lang sila? Isipin nyo yun. Talagang as in. Pero nga, as human, instinct ng tao na kahit anong hirap ng yung kondisyon, ay kaya mo ito solusyonan o bigyan ng solusyon anuman yung problema. Para-paraan. Kasi kung tutusin yung aming tagalinis, mahirap sila pero nabubuhay pa rin naman sila. Okay pa rin naman sila kahit na problema nila talaga yung mga gas, kuryente, at tubig. So, yan lamang for today. Gusto kong i-share sa inyo at para naman magkaroon kayo ng idea, lalo-lalo na yung mga gustong pumunta dito sa Pakistan at gustong tumira dito sa Pakistan. But remember this, itong mga sinishare ko ay dito lang, yung na-experience namin dito sa Karachi City. So, depende sa pupuntahan mo dito sa Pakistan. Siyempre, yung tulad na lagi kong sinasabi, depende kung saang pamilya ka mapupunta, anong status ng buhay ng iyong mapapangasawa o ng iyong fiancé o kung ano man yan ng iyong pupuntahan. Nakadepende doon ang iyong magiging buhay dito sa Pakistan. Nakadepende sa pamilya iyong pupuntahan, sa lugar, at depende sa iyong budget. Depende sa iyong financial status. So yun lamang, and thank you so much for watching. And if you're new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell. See you on my next video. Bye for now.